Hello, good evening po sa lahat, sa aking mga amigo, amiga. Of course, sa aking mga subscribers, mga followers ko po. Thank you sa inyong lahat sa walang sawang suporta po sa Dinindag TV po. Dinindag at TV po. So again, thank you sa inyong lahat. Mag-ingat, take care, everyone po sa balita ngayon sa budget ng Pilipinas na malaki po ang budget na 793 po, trillion po, napakalaki pong budget nun. So, ano yung pera na? So, maroon siyang tinatawag na nilaan na 151 billion po na tinatawag unprogram po ang budget po. Yan po ang parte na what we call walang proyekto o nilagyan ng budget. That is what we call unprogram po. So, yan kinukuha yung pira kung saan nila ilagay. For example, siyempre, kayo nang bahala kung saan yung ilagay ang pera. Pwede sa pocket, pwede sa secreto po. Dahil nga wala lang siyang proyekto kung saan ilaan ng maong budget po. Kaya kung makita niyo, tatandaan niyo si Congressman Dilima po na Dilima at si Congressman Eresi po sa Caloocan naghain po ng petition regarding po itong budget kay ito nga, 151 billion po, unprogram po. So, wala po itong karaan kung anong kaso nito budget po. Yan po, napakalaki po niyan. So, yan. Yan ang problema nila. So, nagpasa sa korte, pasagot din kung ano ba talaga yung nangyari sa unprogram na wala aming proyekto dapat nga ilaan. So, dito naman tayo sa balita yung nag-inkwentuhan sa Mindoro po, Orinta Mindoro sa ko nasawi na estudyante na nasawi sa enkwentro po sa Mindoro. So pakinggan po natin itong balita regarding po itong kawawang estudyante na akala ng mga parents ama ina ay nag-aral ang kanyang anak. Nangyari po sa New Year, nandun pala sa kabukiran ng Mindoro po. Kaya nangyari sa enkwentro, masabi po ang kanyang anak. Kaya ganito, pakinggan natin. Kahit ang what they call wait lang. Ito na po. 264. Okay. Estudyante nasawi sa enkwentro sa Occidental Mindoro na magsampa ng kaso. Kinilala ang biktima na si Jerry Toydora na waning miyembro ng Kabataan Parties at nakaugnay sa NPA. Si Almar Perscuelo magbabalita. Kabataan Parties, please po, nakikiusap po kami tigilin niyo po ang pagkagamit niyo sa anak ko. Yung mga picture niyo po sa kabataan, please po, tigilin niyo po. Buhay na po ng anak ko, kinupal niyo, tinakaw niyo, pati mga pangarap niya. Galit at pagkabuhi ang nararamdaman ngayon ni Aling Herlinda Toydora sa Kabataan Parties matapos na mapag-alaman niyang nasawi ang kanyang anak na si Jerlyn Toydora sa isang enkwentro sa pagitan ng militar sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro itong Enero 1 taong kasalukuyan. Si Aling Herlinda ay isang OFW at napilitang umuwi dito sa bansa upang makita sa huling sandali ang kanyang anak. Anya, wala silang alam na sumali si Jerlyn sa Kabataan Parties at hindi niya inakala na sa kanyang pag-uwi ay isa ng bangkay ang kanyang pinakamamahal na anak. Sorry na po, kabataan po. Alam ko, hindi ko rin po umuwi. Hindi ko po umuwi sa buyo. Ano, kapasakit po sa isang magulang. Pagkatang ilang beses na isinuwalan ng mga dating kasabi ko ng NPA na ang Kabataang Parties ay isang legal fraud ng CPP, NPA, NTF kung saan nagre-recruit ang mga ito ng kabataan na mabundok at mamuhay bilang mga NPA. Samantala, hindi napigilan ni Chika Mati, sina ni Stephanie Joy Morinaga ang maiyak ng malaman na kasali sa enkwentro ang kanyang anak. Nagpaalam lang ang anak na pupunta sa Maynila, ngunit napunta sa Mindoro dahil na-recruit ng anak bayan. Ang paalam niya dito lang sa Metro Manila. Hindi ko alam kung bakit na-recruit siya sa mga ganyan sa mga na-recruit po siya sa anak bayan po. Kung
matatandaan, sinalubong ng tropa ng 2nd Infantry Division of Philippine Army ang taong 2026 na isang inkwentro laban sa rebeldeng grupong People's Army o NPA sa Abradillo Occidental, Mindoro na nagresulta sa pagkasugat ng ilang sundalo at ikinasiwi ni Jerlyn para kay Luisa Espina ng Hands of Our Children Movement. Katulad niya na narekrut din ng anak, pare-pareho ang ginagawang pattern ng mga makakaliwang grupo kung paano nila nire-recruit ang mga inosenteng kabataan. Karamihan po sa mga anak namin nawala po ng December. So, ganyan din po ang aming anak. At ganun din po sa mga Hands of Our Children Movement. Same pattern po. At isasali sa mga immersyon, ang paalam kay Ma'am Gina, immersyon, kay Ma'am Merlinda is camping. So, pare-pareho, iba-iba lang ng tawag. Ngunit same pattern na idadalhin sila sa kabundukan. At pag nagdudo na sila, matatrap na. Katulad ng anak ko, natrap na. Akala sabihin na mag-aaral lang o magtuturo sa lumad. Ngunit saan ba nadala yung anak ko? Guerrilla Front 55, Guerrilla Front 2, Guerrilla Front 18. So, ito yung mga NPA na nasa kabundukan. Binigyan din pa ni Espina na ang pagkawala at pagkasawi ng ilang mga kabataan ay bunga ng terror grouping na ginagawa ng mga bayan bloc na nasa Kongreso. Ano po ba yung mga organisasyon na sinalihan ng mga anak namin? Recording in progress. Anak Bayan, Kabataan Party List, Gabriela, at marami pa pong iba. Na ito ay nakaupo pa sa mga ating gobyerno. Kaya kinukundi na namin yung nangyari sa anak namin. Yung nandito po, larawan po kung paano nag-terror grooming ang mga kabataan. Ang anak ko hanggang ngayon nasa kulungan. Hirap man galawin dahil nasa agusan. Ang anak ni Ma'am Lasol, ang anak ni Ma'am missing pa rin. At marami pa rin sa Hands of Our Children ang nawawala 10 taon, 9 na taon, at maraming ina na nagkakaroon ng sakit ng depression. So ito yung mga biktima. Samantala, disidido naman ang kampo ni Aling Merlinda na sampahan ng kasong kabataan party list. Tuwan po namin ngayon ay magkapartuan ng case sa kabataan party list nila. Sa nagdagasal ito, ang papahamakan. Noong Enero 8, na-rescue ng Philippine Army si Chantal Anikush, 24 anyos, isang pilang nakasama ng NPA sa enkwentro sa sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abradillo. Umaasa si Aling Gina na makapagbibigay si Chantal ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Almar Forzuelo, SMNI News. Medyo mahal po ito. Yan po ang balita natin regarding po sa mga estudyante na recruit po sa mga tikod, mga kabataan party list. Ganun po ang nangyari po. So, hindi nalaman sa mga parents, sa mga ina kung ano nangyari. Kaya ang sabi sa mga anak na estudyante ay mag-camping daw, may excursion, ayun ang paalam. Kaya ganun pala, napunta na sa mga na-recruit sa mga tikod party list, mga sabihin natin, for example, kabataan party list po. Yan po ang nangyari sa kanilang mga anak na kawawa po. So again, thank you sa aking mga subscribers, mga followers. Of course, thank you again sa mga upcoming subscribers ko po. Thank you sa inyo lahat. Mag-ingat, take care. Sana magustuhan niyo aking G-Vlog at TV po. At don't forget to like, to share para at least yung hindi pa nakapanood sa aking public vlog ay matuwa mo sila o makita nila ang mga ginagawa ko po tungkol po sa mga nangyari sa ating bayan po. Again, thank you sa lahat. Bye-bye. Ingat po. God bless everyone.